So, what's up guys? Mayong adlaw sa tanan. So, ilang weeks din akong hindi naka-upload kasi busy. Masyadong busy. So today, pag-usapan natin yung ilang months ba yung processing papunta dito sa Greece. So, may mga nagtatanong, shout out sa mga nagtatanong dyan. So, before I start, please subscribe naman sa maliit kong channel para masaya. So anyway, i-share ko lang yung mga nalalaman ko like based on my experience at saka based din sa mga experience nung mga nakakilala ko dito. So, pag-usapan natin yung galing lang talaga ng Pilipinas. So, ilang months ba talaga yung proseso para makapunta dito? So, ito na. So, syempre, mag-a-apply ka niyan. Mag-a-apply ka, magpapasa ka ng mga application mo. So, syempre, ma-inquire ka sa agency. Tapos, bibigyan ka nila yan ng ma-fill upan ka niyan. Tapos, syempre, as mga hindi naman first timer siguro, sa mga hindi first timer na pupunta dito. So, ipapaano pa nila yan dito sa yung kapartner nila dito na agency is insend pa nila yan dito para maghanap ng employer. So, let's say naman nakahanap ng employer yung application mo, yung resume mo, maipayudita, something ganyan. Basta may pipilapan ka doon, ganyan. Tapos, i-interviewin ka nila pag magustuhan ka nila. So, tingnan nila yung mga pagmumukha doon, yung mga aplikante lahat. So, pag magustuhan nila yung mga bio, mga mo doon, mga sagot mo doon. So, magsiset yan sila ng interview para sa'yo. So, pagkatapos ng interview niyan, so, hindi ka agad guys, based on sa experience ko lang, hindi ka kaagad sabihang hire ka na, isa-isang interviewhan lang. So, yung sa akin, 3 times kaming nag-usap. At saka pa nila sinabi na, okay, na-hire na nila ako. So, yun na. Once na na-hire ka na, so, syempre, mag-start ka na ng mga requirements, kung anong mga requirements na dapat kukunin mo. So, yung mga requirements is nasa ibang video ko sa information. Andyan yung mga requirements. So, anyway, kumuha ka ng mga requirements. Kompleto ka na ng mga requirements. So, magsisend ka na ng so, kompleto na din yung papilis ni employer mo dito. Tapos, pinapadala na nila something sa Greek Embassy sa Manila. So, nag-i-interview ka na. Yan. So, pagkatapos ng interview mo, may visa ka na. So, yung hihintay mo na lang dyan is yung may isang papel pa nakalimutan ko from OWA. Tapos, syempre, plane ticket mo na. Madali lang siyang isipin, guys. Pero ito yung mga consequences. Ito. Dito kasi is may limit yung pinapapasok nila dito from Pilipinas na domestic helper. So, pag let's say na lang example is 1,000 lang katao yung pwedeng papasokin dito na from Pilipinas na aplikante. So, let's say nag-close na sila ng August, September, something ganyan. August, September. Kung nag-close na yan sila. At na-hire ka ng September, October, yan. November, yan, na-hire ka. December, yan. Na-hire ka sa mga bandang ganyang date, month. Ang mostly dito, napansin ko, nag-o-open sila ulit by March, yung mga aplikante. So, syempre, kung na-hire ka ng mga October, November, December, January, February,
kung na-hire ka sa mga ganyan buwan, yung employer mo kasi dito is may kailangan silang mapabilis. Tapos kailangan nilang papirmahan somewhere dito sa Greece na hindi ko alam kung saan nila papirmahan yan. Basta may papirmahan yan sila. Nakarelate ako nito kasi yung sister-in-law ko, kukunin ni employer ko. So, by November, sinabi ko kina amo, tapos sabi nila, o sige, kukunin namin. Tapos, December, so, sarado yung basta may isang, parang government something na kailangan mag-open yun para ma-process yung sister-in-law ko. So, hinintay namin ang December, January, February, March lang siya nag-open, March. So, pinasa na nila yung papel doon nung 1st of March na nag-open na talaga. Pero ang sabi ng agency dito is it takes 3 months. So, kung napasa yung paper, yung application ni employer ko doon sa may kailangan silang papirmahan March, April, May, June, or pinakamatagal na daw yung 3 buwan na lalabas yung papel na something, papirmahan ata, ganyan. So, matagal siya. And then, yun nga, hanggang ngayon naghihintay pa din yung sister-in-law ko. Pero naman, pag I think English translation yan, guys. Yung parang contract ng English translation, yun yung mga ganyan. Basta something sinabi nila amo na pinasa ng agency yung papel dito sa pero nakapila pa din kasi matagal siyang nag-close at saka may marami ding nakapila na mga employer na mag-hire ng mga helper. So, yun na yun. So, yan, matagal siya. Pero, swerte ka kung na-hire ka ng January, February, tas March mag-open. So, konti lang yung panahon na hihintayin mo na kung kailan mag-open dito. So, pag okay na kasi yung mga papilis dito, magsisignal na yan sila na okay, go na siya, na appointment na para sa Greek Embassy, ganyan. Pero pag na-hire ka ng October, November, kagaya sa akin, October ako na-hire. Last week of October. Naka-start ako ng process ko is March na. Kasi March na dumating yung English translation ko. Kasi once na hindi pa darating yung English translation mo, hindi ka pa makapag-medical, hindi ka pa appointment ng Greek Embassy, ganyan. So, yan yung pinaka-importante. Pero yung mga ibang mga requirements, pwede mo na yun siyang kukunin. So, yun. And then, next is, ito pa guys may visa ka na. May visa na yung passport mo. Ang problema is yung employer mo dito na, let's say, hindi pa ready yung bahay nila na lilipatan. Let's say, nakatira pa lang sila ngayon sa flat, tapos may pinapagawa pa silang bahay na hindi pa tapos, nakala nila matapos. So, pwede din yung madelay ka. Ini-example ko yung kaibigan ko na parang may visa na siya, tapos parang 6 months to 7 months siya naghintay from the visa na may visa na siya. Nakarating lang siya dito nung December ata yun. December. Tapos mag-i-end na yung 1-year visa niya ngayong June. So, do the math guys kung ilang buwan siya naghintay sa Pilipinas na may visa na siya. So, yan. Isa din yan sa mga problema, no? Mga ganyan. So, iyan lang. So, kung mag-apply talaga kayo dito is kailangan hindi kayo nagmamadali. Kasi may maraming mga consequences. Maraming mga
dahilan. May mga dahilan kung bakit hindi ka pa makapunta dito kahit may visa ka na, ganyan. So, isa yan sa mga example na dahilan. So, may mga iba naman na swerte naman na diretso-diretso lang. So, pinakamatagal talaga yung, let's say 2 months. Pinakamatagal ng 2 months in the process. Yung mga ganyan. So in the end, ano lang talaga is paswertihan na matatimingan ka dun sa kung nag-close man yung dito from government something na may kailangan papirmahan ng papel ng mga employer. Ano yun, swerte ka kung next month mag-open na sila. Yan, so uli kung pag October, November ka ma-hire, for sure sarado yan. March na yan mag-open. So, yan, so ayan lang masasabi ko, hindi ko talaga exactly masasabi na ilang months, 'di ba? Ako 7 months ako nakapunta dito. October, November, December, January, March, April, May. 7 months. 7 months. October katapusan ako na-hire, and November kuha na ako ng mga yung mga ibang requirements. Tapos by March, diretso-diretso na yung ano ko. So dumating na yung English translation ko, nag-medical na ako, nagpa-embassy interview na ako. Tapos by May, nakapunta na ako dito. So yun. And yeah, yun lang ata ma-share ko. Basta if mag-apply kayo papunta dito, it takes time talaga. So swerte lang kung dire-diretso lang yung pagpunta mo dito na walang mga aberya. So may nakilala din pala ako, isa na yun may visa na siya pero yung ticket is wala pa. Yung parang yung amo pa parang binabalanse pa nila kung kailan ka darating dito, kailan. Kasi dito guys is July, August talaga is walang employer yan. Lahat yung mga employer yan is nasa islands, nagbabakasyon kasi summer. So pag nagkataon ka sa ganyan, minsan hindi nila pinapapunta yung kahit ready ka na, hindi ka muna nila binibilhan ng ticket kasi walang magtuturo pa sa'yo. Kung isasama ka din nila, parang wala ka pang alam, ganyan. So after summer, mostly after summer ka na nila bibilhan ng ticket. Pero may iba din naman na pinapunta ka agad, kaya yun, bakbakan sa summer, bakbakan pag example pupunta ng island sila. Yun guys, so yun lang yung masishare ko. So wala talaga siyang ilang months. So nakadepende talaga yan. So kailangan talaga natin guys ng mahaba-habang pasensya at mahaba-habang allowance para sa paghihintay ng ating pagpunta dito. So yun lang yung masishare ko, and yeah, I hope nasagot ko yung mga tanong ng mga kababayan natin na may planong pupunta dito. So yeah, good luck sa inyong lahat at magandang araw, gabi, hapon. That's all guys. Please share para ma-spread natin yung yung kaalaman na sa ibang kabayan natin na gustong pumunta dito as a domestic helper. So yun lang yun guys, at maraming salamat sa panonood. Bye bye, see you again next time.